Alright, so for this video, we're just going to continue our discussion about statically indeterminate problems. So magbibigay lang ako dito ng mga additional problems, no? So start tayo. Okay. So still, ito pa rin yung procedure natin, no, sa pagsosolve ng mga statically indeterminate problems. So ito pa rin yung i-apply natin, no, dun sa mga problems na sasagutan natin for this video. Okay, so start tayo for this sample problem. Okay, basahin natin. The steel rod is stress-free before the axial loads P1 equal to 150 kN and P2 equal to 90 kN are applied to the rod. Assuming that the walls are rigid, calculate the axial force in each segment after the loads are applied. Use modulus of elasticity equal to 200 gigapascal. So, ito yung ating steel rod, no? So, as you can see, itong steel rod na to, ano siya, no? Composite. So, compose siya ng tatlong segments na merong iba-ibang length at area, no? Pero pare-pareho sila na steel lang, no? Okay, and as you can see din dito, merong in-apply na forces dito, yung P1, 150 kN, tsaka yung P2, 90 kN. So, as you can see, itong steel rod din na to, ano siya ha, attached siya dito sa rigid walls. No? So, para siyang ano, no, fixed supported. And, ibig sabihin din, kung rigid, no, ibig sabihin, hindi mag-yield yung walls. Or, ibig sabihin, to simply put, hindi siya gagalaw. Okay? So, ang pinapagawa sa atin dito, calculate daw natin yung axial force in each segment after the loads are applied. Okay, so to do that, okay, ang una nating gawin, drawing natin yung ano, no, free body diagram nito. So, as we know, yun nga, fixed supported siya sa magkabilang dulo. So, ibig sabihin, magkakaroon ng mga reaction dyan. No? So, analyze natin yung magiging reactions dun sa mga fixed supports niya. No? Pansinin mo, no, itong P1 na to, di ba ang gagawin niya, ipupush niya tong segment AB. So, ibig sabihin, makokompress yung segment AB. And kapag na-compress si segment AB, di ba ang gagawin niya dito kay fixed support at A, itutulak niya. So, ibig sabihin, dapat ang maging reaction dito ni fixed support ay paganito. Kasi itutulak siya. So, magre-react siya, no, ng paganyan. Okay, pangalanan natin itong reaction dito na FA. Okay, and then as you can see naman dito, kay segment CD, 'di ba, itong P2 na ito, no, 'di ba hihilahin niya si CD? Tama. So, kapag hinila niya si CD, so ibig sabihin, itong fixed support dito kay D, may hila. So, dapat mag-react siya ng paganito. Tama. Sa pangalanan natin ito na FD. Okay. So, mula dito, pwede nating maisulat yung equilibrium equation natin. Mag-summation lang tayo ng forces horizontal. Okay, equal to 0. Lahat ng pakanan ay positive. Okay, so yung FA natin pakanan, so positive. And then yung P1 natin, lagay na natin yung value ni P1, no, which is 150 kN. Siguro gawin ko siyang Newton. No, so, hindi, unahin ko pala muna yung mga unknown. No, so, unahin ko si FD. Sige, so plus FD kasi pakanan din si FD. And then, yung ano naman, yung load, yung P1. Sige, so negative 150,000. And then yung P2 pakaliwa din, so negative din yan. And then 90 kN. So gawin ko siyang 90,000 Newton. Okay, equal to 0. And as we can see here, ito lang actually yung equilibrium equation na pwede natin na ma-generate. No, kasi pag nag-summation ka naman ng forces vertical, hindi naman may involve yung FA at saka yung FD. Tama? Mag-summation ka rin ng moment, di rin naman sila may involve. Okay? So, this is the only equilibrium equation that we can generate. No? So, ibig sabihin, kailangan pa natin ng another equation. So, saan manggagaling yung another equation natin? Manggagaling siya sa compatibility. Okay, equation. Okay, sulat natin, compatibility equation. Okay, by the way pala, no, kasi baka magtaka ka, no, kasi sa problem, ang tinatanong actually is yung actual force in each segment. So actually, kapag sinolve natin yung FA at FD, pwede nating ma-relate
kung ano yung mga magiging actual force dun sa bawat segment. No, kaya yun yung una natin munang gagawin, no? Kailangan ma-solve muna natin si FA at saka si FB. Okay, balik tayo dito kay Okay, balik tayo dito kay compatibility equation. So, paano yung magiging compatibility equation? Kailangan nating i-analyze yung magiging relationship ng displacement at deformation, no? So, dito, di ba, fixed supported siya sa magkabilang dulo. So, ibig sabihin, mapipigilan yung deformation netong composite steel rod na to as a whole. Tama. Pero individually, actually, magde-deform ito, no? Yung segment A, B, B, C, C, D. Pero kapag pinagsama-sama mo, yung mga deformation nila, mag-i-equal siya sa 0 kasi nga fixed supported. No? So, analyze natin ngayon, individually, paano ba yung magiging deformation nila, no? Sige. So, umpisan ko dito kay segment AB. No, anin muna natin, no? Tingnan muna natin kung paano yung magiging deformation niya. So, alamin natin yung magiging internal normal force. So, kunwari, mag-cut tayo dito, tapos dinrawing ko itong left segment. So, pag dinrawing ko yung left segment, siguro dito ko na lang i-drawing. No? So, dito, merong FA na reaction. So, dito naman sa kinat natin na to, okay? So, ano yung magiging internal normal force dyan? Di ba, pa-compression? Tama. So, pangalanan ko to na FAB. Which in this case, itong FAB na to, kapag nag-equilibrium equation ka, obviously, equal lang din siya kay FA. Tama. So, pag nakuha pala natin sa FA, equal lang siya dun sa axial force, dun kay segment AB, no? Okay. Ngayon, yun nga, compression ito. So, ibig sabihin, yung deformation kay AB, okay, mamaya, pagsasama-samahin kasi natin yung mga deformation, let's say siya ay negative kasi nga pa-compression siya. Ngayon, siguro ang i-next muna natin yung kay segment CD, no? So, let's say, i-cut natin siya dito para malaman natin kung ano yung internal normal force at kung ano yung magiging deformation niya. So, dito sa fixed support niya, merong FD, no? So, dito sa kinat natin, magkakaroon ng internal normal force yan. So, dapat ang direksyon pa ganito para maging equilibrium. So, ito ay FCD, which is apparently, itong FCD na to, equal lang siya kay FD. Tama. Okay. And as you can see, yung internal normal force na to kay segment CD, pa-tension siya. So, ibig sabihin, ang mangyaring deformation kay CD ay elongation. So, positive siya. Tama. Okay. And then yung nasa gitna naman. Sige, analyze natin to nasa gitna. Okay, mag-cut tayo dito. So, ang i-consider natin, pwede naman yung right segment, pwede rin yung left segment. Pero siguro, ito na lang left segment, no, yung i-consider ko. So, drawing ko yung left segment. Okay, so ito yung fixed support. Meron ditong FA. Okay, ito yung segment AB. And then, doon natin siya kinat sa segment BC. So, kinat natin siya dito. Tapos, meron ditong P1, which is, ito yung 150,000, no? Okay? Sige. Ngayon, ano yung magiging internal normal force dito sa kinat natin na section ni BC? Analyze mo, no? Ito kasing si BC, di ba hihilahin siya ni P1? Sabi sabihin, matetension siya doon. Ngayon, ito namang si P2, di ba itong si P2 naman, i-compress siya. Tama? So, i-compress siya. So, ngayon, isipin mo, ano yung mag-govern sa kanila? Yung paghila ba ni P1 o yung pag-push or pag-compress ni P2? Sino ba mas malaki? Si P1 o si P2? Di ba mas malaki si P1? So, dahil mas malaki si P1, mas mag-govern yung paghila sa kanya. So, ibig sabihin, matetension, no? Itong segment BC. So, segment BC, pwede nating sabihin na siya ay pag ganito. Okay? So, ito ay FBC. Which in this case, actually, kung magsasummation ka ng forces horizontal, sige, para di ka malito, no? Kapag nagsummation ka dito ng forces horizontal, para lang makuha natin FBC, no? At ng pakanan, let's say, positive. So, sa FBC, pakanan, sa FA pakanan, tapos si P1 pakaliwa, equal to 0. So, solving for FBC, it will just be yung P1, lipat mo sa kabila, palitan ko na, no? Gawin ko na siyang 150,000, tapos minus FA. O, yan ngayon yung katumbas ni FBC. So, ito ay 150,000, okay, minus FA. Ayan. Sige. So, pa-tension siya. So, yung magiging deformation kay segment BC ay tension, ay elongation, so positive.
Okay, so ngayon ang gawin natin, pagsamasamahin natin yung mga deformation na yan, no? So yung deformation kay AB, compression yan, so ni-negative natin. And then kay segment BC, tension yan, so pinasitive natin. And then si CD, elongation din yan, so positive CD. Okay, again, pag pinagsama-sama natin itong tatlong deformation na to, since fixed supported, yung magkabilang dulo ng steel rod, mag-i-equal lang to sa 0. Okay, so ngayon, itong mga delta na to, i-express natin sila in terms of forces, no? Kasi force yung hinahanap natin. So, PL over AE. Sige, so unahin natin kay delta AB. So, yung kanyang PL over AE, ang kanyang P is yung FAB, internal normal force niya, which in this case, equal nga kay FA. So, yung FA na mismo yung ilalagay ko, no? So, PL, ano naman yung kanyang length ni segment AB? Dito sa drawing, 500 millimeter. Lagay natin units. Okay, and then over AE. So, yung area naman ni segment AB ay 900 millimeter square. And then yung E niya, okay, binanggit ba yung E? Ito, 200 gigapascal. So, ito ay 200,000. Gawin mong megapascal. 200,000 megapascal. So, yun ay Newton per millimeter square. Okay. So, ito yung para kay delta AB. Para naman kay delta BC, PL over AE niya, ang kanyang P is yung, ito, yung FBC. So, ilagay ko na yung 150,000 minus FA over, hindi pala, PL. L muna. Ano yung length ni segment BC? 250. Okay, AE. So, yung area niya naman ay 2,000. Okay, and then yung E niya, pare-pareho lang naman ito na 200,000. Okay, so para to kay delta BC. Para naman kay delta CD, sige, sige, dito na lang natin ituloy. So, PL over AE, ang P or internal normal force ng delta CD is ito, yung FCD, which is yung FD. Okay? And then, yung kanyang length ay 350. Ang kanyang area ay 1,200. And ang kanyang E ay 200,000. Okay, this will be equal to 0. Okay. So, actually, dito, since naka-equate to sa 0, itong mga 200,000 na to pwede nating i-cancel out. No? Pare-pareho lang sila na 200,000. Okay. So, ano bang magandang gawin dito? Siguro, ang gawin na lang natin, kung i-calculate kasi natin to ng 2 equations, 2 unknowns, kailangan pa nating i-simplify ito, no? Kailangan pa natin i-distribute yung FA, no? So, siguro, ang gawin na lang natin, substitution na lang, no? So, kumbaga, ito yung magiging ano natin, equation 1, ito yung equation 2. So, ang gawin natin, from equation 1, ilabas natin si ano na lang, si FD, para isa lang yung papalitan natin dito kay equation 2. So, ilabas natin si FD, so, ilipat natin sa kabila yung lahat ng kasama niya. So, it will become, okay, ito, ano ko na pagsamahin. So, negative 150,000 minus 90,000, di ba, negative 240,000. Tapos, pag nilipat ko sa kabila, magiging positive 240,000. Tapos, yung FA, magiging negative. Ito nga yung FT na to, from equation 1, substitute mo sa FD ng equation 2. Okay, so ang mangyayari dito, okay, siguro diretso ko na, no? So ito, yung value na to ni FD, substitute mo dito. Tapos ipindot ko na sa calcu, no? Diretso na natin. Okay, so gawin natin. So negative yung FA, okay, over, times 500 muna, over 900 na lang. Okay, plus, okay, naka-parenthesis ito, 150,000 minus FA, i-alpha x natin. And then times 250, na lang, times 250 over 2,000. Okay, plus. Okay, yung FD papalitan natin ng parenthesis mga 240,000 minus FA, alpha x. Okay, times, okay, 350 over 1,200. So, alpha equal natin, 0. And then, shape solve natin. Ayan, kakalabasan niya ay, ayan, 91285.71429. Okay, so this is in Newton.
Okay, pansinin mo din pala yung ginawa natin, ha? From equation 1, ang unknown kasi natin is yung FA at FD. Ngayon sa equation 2, no, that's the reason kaya in-express natin yung mga internal normal force sa bawat segment in terms of FA. No, ito ding FBC in terms of FA. Tsaka yung yung FCD in terms of FD. No, para ang mangyari, yung dalawang equations natin, dalawa yung same na magiging unknown nila, which is yung FA at FD. Okay? Sige. So, ito nakuha na natin sa FA. So, pwede mo nang makuha din dito sa FD. So, yung nakuha mo na FA na to, substitute mo lang dito, no, sa FA na to from equation 1 pa din. No? So, magiging ano lang bali ito, 240,000 minus yung nakuha natin na sagot na 91285 something. So, ang kakalabasan ay 148,714.2857. Okay, Newton. Ngayon, ang pinapa-determine sa atin dito is actual force in each segment. Again, na-relate naman na natin yan, yung FE at FB na yan, dun sa mga actual force sa bawat segment. So, yung FAB natin, equal lang siya kay FA. So, pwede natin sabihin na yung FAB, equal lang siya sa 91285.71429 Newton. Ito namang FBC natin, okay, pwede natin sabihin na siya ay 150,000 minus FA. So, pindot lang natin, 150,000 minus yung FA natin na 91285.71429. So, siya equal sa 58,714.28571. And then, lastly, para sa FCD, as you can see, equal lang siya kay FD. So, 148,714.2857 Newton. So, kung i-interpret mo, no, yung mga naging sagot natin, yung pinaka mai-stress dito, no, or may pinaka malaking actual force is itong CD. Kasi nga, no, parehong, hihilahin siya pareho nito, ni P2 at saka ni P1, no? Okay? Yun yung magiging effect sa kanya, hihilahin siya, no? Okay. Anyway, so, from here, ito na yung mga sagot dito sa problem na to. Okay. Now, let's proceed to our second sample problem. The horizontal beam is assumed to be rigid and supports the distributed load shown. Determine the vertical reactions at the supports and the angle of tilt of the beam after the load is applied. Each support consists of a wooden post having a diameter of 120 mm and an unloaded original length of 1.40 meters. Take the modulus of elasticity for W wood, no? Wooden post. Okay, equal to 12 gigapascal. Okay. So, as mentioned dun sa problem, meron tayo ditong beam, horizontal beam na rigid. So, ibig sabihin, hindi siya magbe-bend. It will just tilt, no? Kapag na-deform yung mga poste na nagsusupport sa kanya. So, tatlong poste ito, yung nagsusupport sa kanya. Okay, ito ay mga wooden post daw. Okay, so ang mangyayari dito kapag in-apply itong load na to, okay, ang mangyayari, made-deform yung mga poste. Okay, at kapag na-deform yung mga poste, yun nga, ang mangyayari dito kay horizontal beam na rigid, magtitilt siya, bababa, magtitilt. No, ganun ang mangyayari. Okay, so una natin gawin dito, drawing muna natin yung magiging free body diagram nito, no? So, as we know, yun nga, nakapatong itong beam na to sa mga poste na to. So, magkakaroon lang dito ng reaction na paganito. Okay, so ito ay pangalanan ko na lang na FA. Yan yung reaction dito. And then, dito naman, pangalanan ko to na FB. Okay, dito naman, FC. Okay, which in this case, yung mga forces na yan or reactions na yan, yan lang din yung mga magiging internal normal force ng mga poste, no? Okay, sige. So, mula dito, no, gawin natin, i-derive natin yung magiging equilibrium equation, no, para dito. As you can see, tatlo yung unknown, kasi tatlong reactions ito. Ito ay parallel force system. Tama? Kapag parallel force system, di ba dalawa lang ang equilibrium equation that we can use. Isang summation ng moment,
tsaka isang summation ng forces, in this case, vertical sila, no? So, summation ng forces vertical, no? So, again, dito, makikita mo agad na ito, statically indeterminate siya, no? So, gawin muna natin, no, yung mga equilibrium equations. Okay, unahin natin yung sa moment. So, para dun sa moment, saan ba tayo maganda mag-moment? Dito kay A, kay B, o kay C? Dito na lang siguro kay A. So, mag-summation tayo ng moment kay A equal to 0. Lahat ng clockwise ay positive. Unahin natin yung mga unknown. Sige, si FB muna. Ang kanyang moment arm dito kay A is ito, yung 2 meters. So, FB times 2 meters. Tapos, siya ay counterclockwise sa negative. Okay, yung FC naman, okay, ang kanyang moment arm kay A ay 3 meters. Tapos, ang ikot niya din kay A ay counter sa negative. Okay, ngayon, itong distributed load pala na to, kailangan natin kunin ang kanyang resultant load or equivalent point load. So, paano yung magnitude ng kanyang resultant or equivalent point load? Kunin mo lang yung area niya ng triangle. So, ang area ng triangle, 1/2 base times height. So, ano ba ang 1/2? Ano ba ang kanyang base? Yung 3 meters. Okay, ano naman yung height niya? Ito, yung 18 kilonewton meter. So, ano na lang, 1/2 times 3 times 18. Ilan yan? Pindot natin sa calcu. Check mo lang din yung unit ha. Ang unit niya naman, kilonewton per meter yung 18. Tapos yung 3 meter. So, makakancel lang yung meter, no? Okay, times 3 times 18. So, ito ay 27. Okay. So, point load na to. So, ang unit na talaga nito ay kilonewton na lang, no? 27 kilonewton. Okay. Ngayon, ilagay mo rin, no, kung ano yung position ng equivalent point load niya na ito. So, as you can see, yun nga, ito ay mula dito sa mas mahabang side, rule yan, 2L/3. Dito sa mas maikling side, L/3. May mabasa na, gawin kong black. No? So, kapag sinukat mo siya dito sa mas mahabang side, okay, ito ay 2L/3. So, 2, ano yung length nung triangular load natin? 3 meters. 2L/3. So, ilan yan? 2 lang din yan, ano? So, ibig sabihin pala, wait lang, mali yung pagkaka-drawing natin, no? Kasi 2 meters to, oh. Okay, mali yung pagkaka-drawing natin. Kasi 2 meters to, oh. So, ibig sabihin, nandun lang siya sa may poste at B, no? Yung position ni, equivalent point load. Sige, i-correct ko yung drawing. So, yung equivalent point load, okay, dito siya located, somewhere here. No, nakatapat, no, doon kay poste B, post B. Pero 27 kilonewton pa din siya, no? Okay, so kinorek ko lang yung kanyang position, yung drawing, no? Ay, ba't ba nakababa? Okay, taas ko lang. Okay, so dito. Yan. So, 27 kilonewton pa din yan. And then, dito naman sa kabila, okay, L/3 naman siya dito. So, ang L ay 3. Tapos, L/3. So, 3/3. So, 1. Yun nga, 1 meter. No? Ayan. Okay. So, sige, tuloy natin. Yung 27 kilonewton ngayon na ito, okay, gawin natin dito. Gawin ko siyang gawin ko siyang newton, yung 27. So, 27,000. Tapos, ang moment arm niya dito kay point A ay yung 2 meters. Tapos, ang ikot niya ay clockwise, so positive. Okay, so this will be equal to 0. And then, pwede rin natin gamitin ang summation ng forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. Okay, so si FA pataas. Next, si FB pataas. Okay, next, si FC pataas. Okay, tapos yung 27 pababa. Gawin ko siyang newton, ha. Okay, equal to 0. Okay, as you can see dito, tatlo ang unknown. Yun nga, si FA, FB, at FC. Tapos dalawa pa lang yung equilibrium equations natin, or dalawa lang yung equilibrium equations natin. So, kailangan pa natin ng another equation. So, saan siya manggagaling? Manggagaling siya sa compatibility equation.
So again, dito kay compatibility equation, analyze lang natin yung mangyayaring or yung magiging relationship no nung displacement at saka deformation no. Okay. So kung ito i-imaginein natin, okay? Dito sa tatlong poste na to, sino ba yung magkakaroon sa kanila ng malaking deformation? No? So as you can see, um, 'di ba yung distribution ng load kasi natin, mas malaki siya dito sa kanan kaysa dito sa kaliwa. No? So, ibig sabihin, pwede nating ma-assume dito na mas malaki yung ide-deform nitong post C, no? And then, followed by post B. And then, ang may pinakamalit na magiging deformation is ito, yung post A. So, pwede nating sabihin na yung ide-deform, let's say, ni post C, yun nga, let's say, siya yung may pinakamalaki. By the way, ina-exage ko lang yung deformation, I mean, yung drawing ng deformation. Sige. So, dito, followed by this. Tapos, yung may pinakamalit na deformation will be ito. No? So, pwede nating masabi na magti-tilt, okay, yung ating rigid beam ng pagganito. Okay, yan. Magti-tilt siya ng pagganyan. Okay, so, ayusin lang natin yung drawing, no? So, magkakaroon dito ng, trapezoid na drawing. No? So, itong trapezoid na to. Okay, ko-consider ngayon natin ngayon yan, yung trapezoid na yan. No? Pangalanan lang natin, no? So, ito yung ide-deform ni post A. Ito naman yung ide-deform ni post B. Then, ito naman yung ide-deform ni post C. Okay, i-redraw lang natin, no, yung trapezoid. Okay, para maayos natin siya makita. Okay, exage ko din yung drawing. Ayan. So, again, ito yung delta A. Ito yung delta C. And then, dito naman banda yung delta B. Okay. And as we can see, pwede nating i-consider tong triangle na to. Okay, itong kulay blue. So, yung magiging height na itong triangle na to, ito ay delta C. Diba? Yung delta C, yung buo na to. Tapos, subtract mo yung delta A. So, ito yon delta C minus delta A. Okay? Tapos, yung base na itong triangle na kulay blue na to is yung 3 meters lang din, no? Okay. And then, consider din natin itong mas maliit na triangle na to, itong nakakulay black. Okay? So, itong height niya ngayon na ito, di ba delta B itong buo? Tapos, subtract mo yung delta A. So, ito siya, delta B minus delta A. Tapos yung base na itong maliit na triangle na to is ito yung 2 meters. Okay. So, mula dito, as we can see, itong triangle na blue tsaka triangle na black, they are similar triangles. So, pwede natin to gamitan ng ratio and proportion. Ang gamitin na lang natin na ratio ay height over base. No, since yung mga delta natin ay nasa height, no, dapat yung nasa ibabaw yung mga unknown. Okay, sige. So, height over base. Unahin ko yung height over base nung kulay blue na triangle. So, yung kanyang height ay delta C minus delta A. Okay. By the way, ito na actually yung compatibility equation. Dito ko na siya isulat sa kabilang side. Okay. So, again, height over base nung blue na triangle. So, delta C minus delta A over ano yung kanyang base? Ang base niya ay 3 meters. Sige. So, 3 meters. Sige. Actually, maka-cancel lang din naman yung unit. Nisip ko pa kasi kung i-millimeter ito. Pero sige, 3 meters na lang natin. Okay? Equal to, okay, height over base naman ng black na triangle. So, delta B minus delta A over, okay, yung kanyang base naman ay 2 meters. So, maka-cancel lang din naman yung mga meters na yan. No? Sige, so simplify natin ito. Cross-multiply na lang natin. No? 3, magiging 3 over 2 ito dito. No? Sige, so ang mangyayari, it will become delta C minus delta A is equal to 3 over 2 delta B minus delta A.
Sige, i-simplify natin. Siguro, lipat natin sila lahat dito sa may left side, no? So, itong negative delta A, no? So, ano rin natin, no? Ilipat natin yung 3 over 2 or negative 3 over 2 delta A doon sa kabila. So, magiging positive 3 over 2. So, magiging negative delta A, so negative 1. Tapos yung 3 over 2 delta A sa kabilang side, di ba, negative. So, pag nilipat sa kabila, magiging positive. So, 3 over 2. So, ilan yan? 1 half. So, 1 half yung ating delta A. Tapos yung delta B, lipat natin sa kabila, 3 over 2 delta B, so magiging negative siya pag nilipat sa kabila. And then yung delta C natin, no, so plus delta C equal to 0. Okay. So itong mga delta ngayon na to, i-express natin sila in terms of PL over AE or forces. So PL over AE na delta A, sige, unahin natin si delta A. So, yung kanyang PL over AE, ang kanyang P is yung FA. Sige, sulat natin FA. PL, ang kanyang length naman, okay, ano yung length nila? Pare-pareho lang actually sila na 1.40 meter. Gawin ko tong millimeter, no? 1,400 millimeter. Lagay ko unit. Okay. Over AE. Ang area naman ni post A, ang area niya, lahat sila sabi ang diameter ay 120 millimeter, no? So, ibig sabihin bilog, no, yung cross section. So, pi over 4 diameter square yung area. So, pi over 4 120 mm square. Tapos yung E, ano yung E natin? Ito given. For wooden post, for this wooden post, 12 gigapascal. So, gawin natin siyang megapascal, 12,000 megapascal. So, ang megapascal ay Newton per millimeter square. Okay, so para to kay delta A. Para naman kay delta B, minus 3 over 2. Okay, ang PL over AE niya, ang P niya is yung FB. Ang kanyang L, yun din, 1,4. Parang makakancel lang din yung mga length nila, no? Kasi pare-pareho 1,4. Over area, yun din. Actually, parang makakancel din yung area. No? Okay, anyway. So, times 12,000. Pati yung E. Sige, anyway. And then, delta C. Okay, ang kanyang P ay yung FC. Ang kanyang L, yun din, 1,4. Over area. Pi over, may square pala to. Pi over 4, 120 square times 12,000. Okay, equal to 0. Actually, naka-equate to sa 0. So, kung naka-equate siya sa 0, pwede nating makancel yung 1,4. Yung mga 1,4 kasi, tama, pare-parehas lang silang 1,4. Pati nga yung AE nila, no? Dahil pare-pareho yung AE nila, makakancel lang siya. No? So, ibig sabihin pala, yung ating, compatibility equation in terms of forces, ano lang din siya, 1 half FA, okay, minus 3 over 2 FB, okay, plus FC. Okay, so parang similar lang din siya dito mismo, no? No, in terms of delta. So, yun yung tandaan mo, no? Kapag pare-pareho lang din naman yung length, yung area, tsaka yung E, no? So, ang mangyayari, kung ano yung in terms of delta mo, yun lang din yung magiging in terms of force mo, no, na equation. Okay? So, let's say, ito yung equation 1 natin from equilibrium equation, equation 2, and then from the compatibility equation, ito yung ating magiging third equation. So, again, tatlong unknowns, tas tatlong equations. We can solve yung tatlong unknowns. Ito, i-caltech na lang natin ito. So, kapag ito ay kinaltech natin, sige, ano lang ito, mode 5 equation yun. And then, since tatlo yung unknowns natin, ito yung gamitin mo, yung number 2, x, y, z, yung tatlong unknown. Okay, pindot natin.
So, starting from equation 1, so, ang unang unknown natin dito is FA, second unknown si FB, third unknown ay si FC. Yun na yung pagkakasunod-sunod, no? Sige, so, from equation 1, wala tayong FA. So, yung coefficient niya para kay FA ay 0. And then, for FB naman, ang coefficient niya is yung negative 2. For the third equation, FC, ang coefficient niya ay negative 3. Tama? Tapos yung D dito, ito yung constant term. Yung constant term, take note, dapat nandun siya sa right side. Okay, so ang mangyayari, itong 27,000 times 2 na to, lipat mo sa kabila, magiging negative 27,000 times 2. Okay, para naman sa second equation, ang ating FA, the first unknown, ang coefficient niya ay 1. Okay, sa second equation naman, ang coefficient niya ay 1 din. Third unknown naman, ang coefficient niya, 1 din. And then, yung constant term natin, again, ilipat mo sa kabila, sa right side. So, magiging positive 27,000. Okay, para sa third equation natin, ang coefficient ng unang unknown ay 1/2. Okay, tapos yung second unknown, ang coefficient, negative 3/2. And then, yung third unknown ay FC, ang coefficient niya ay 1. Tapos, wala tayong constant term dito. So, ang constant term, 0. Okay, and then press equal mo lang. Okay, yung unang lalabas, yung FA, yung X, yan yung magiging FA kasi yun yung unang unknown. So, sulat na natin. So, ang FA natin, 5785.714286. Okay, ito ay ngayon naka-Newton. And then, yung ating FP, i-press mo lang, another equal. Okay, 9642.857143. Okay, and then yung ating FC, again, equal 1157.1.42857. Okay. So, itong tatlo na to, actually, hinahanap siya, no? Yung vertical reaction at the supports. So, pwede mo nang i-box din to. Alright. But then, no, may isa pang pinapahanap, yung angle of tilt of the beam after the load is applied. Okay, so ano ba yung iti-tilt niya? So, as you can see dito sa drawing, yung iti-tilt niya is ito, yung angle na to. Okay, so ito yung pangalanan nating angle theta tilt. Okay, so pwede natin gamitin, no, either yung black na triangle o kaya yung blue na triangle. I-sokatowa lang natin ito, no. So, ang gawin natin dito, ano ba magandang gamitin? Siguro itong ano na lang, yung blue na triangle na lang, no. So, gamitin natin yung blue na triangle. So, solving for the theta tilt, ang gamitin natin, TOA, opposite, yung delta C minus delta A, tapos yung kanyang adjacent is yung 3 meters. Okay, so tangent, okay, ang hinahanap natin yung theta tilt. Okay, equal siya sa opposite na delta C minus delta A over yung kanyang adjacent na 3 meters. Pero, ang gawin natin to millimeter. Okay? Kasi yung delta C natin tsaka delta A natin, i-millimeter natin sila. So, paano natin makukuha yung delta C at saka delta A? Yung delta C, ano lang naman ito, PL over AE. No, PL over AE. So, kailangan lang natin yung FC. Yan yung kanyang internal normal force P. Yung L naman ni post C ay 1.40 meter. So, 1,400 millimeter over PL over AE. A niya naman ay pi over 4, 120 millimeter square. And then, ang ating E ay 120,000. And then, 12,000 lang pala. 12,000 megapascal. So, Newton per millimeter square. Ayan, pwede nating masolve ngayon dito yung delta C. Okay, sige. Pindot sa calcu. Yung FC natin na palitan mo nung value ng FC, which is ito, yung 11571. Okay, so 11571.42857.
times 1/4. Okay, yung area niya ay pi over 4 and then 120 square times 12,000. 12,000. Ayan. Pwede natin masolve yung delta C. So, 0.119366. Ito ay millimeter. Okay, solve din natin yung delta A. So, yung delta A naman natin, PL over AE, ang kanyang P is yung FA, kanyang L yung 1/4 pa din. Actually, same lang, no? I mean, yung maiiba lang yung FA. Pi over 4, 120 square, 12,000. Okay, so ipindot natin si delta A. Okay, actually, pwede rin natin itong i-store para stored value yung gagamitin natin mamaya. Okay, tapos, para naman doon kay delta A, ang FA natin, 5785.714286 times yung L, 1/4. Okay, A, ang A, yun pa rin, yung pi over 4. Dapat pala, sige. Wala, inedit ko na lang yung kanina. No? Okay, pinalitan ko lang dapat yung ano, yung force. Anyway, so ito ay, ayan, 0.059683. 5.683. Okay, millimeter. Store ko na lang to. Store ko kay A. Yung isa kanina, in-store ko kay C, no? Tama ba? Ayan, okay. So, pwede nating ipindot ito. So, yung ating theta tilt, it will just be yung arctangent, ha, ng delta C minus delta A over 3,000. Okay, so yung angle of tilt ng ating rigid beam, pindot lang natin, arctangent. Okay, delta C, in-store ko siya kay C, minus yung delta A, in-store ko siya kay A, over 3,000. Okay, so ang lalabas dito naka-degree, no? Okay. So, ang sagot ay ito, 1.14 times 10 raised to negative 3, 1.13986. Ito ay naka-degrees. Ayan na, box natin. Okay, so this is already the answers for this problem. These are the vertical reactions at the supports, and then ito naman yung angle of tilt ng beam. So that ends this video. So I hope that you learn. So consider subscribing to this channel. Paki-like and share din tong video na to, and follow me in Facebook and TikTok. Okay, God bless.